na na-involve sa series of robbery hold-up cases ng 7-Eleven. Nakukuha niya mga 2,000, 3,000. And the reason being, kindly continue. Sir, nung yung nahuli po namin na patrolman na involved sa robbery hold-up ng gasoline station sa Santo Tomas, Batangas, inamin din niya po na involved din siya. Siya din ang responsible doon sa series ng robbery incident sa 7-Eleven. Ngayon, sir, nung in-interview po namin, sir, sabi niya, inamin niya na lubog na po siya sa utang dahil dito sa online sabong. Talpak, sir, ang sinasabi. And yung magulang niya, na-settle na yung more than 1 million na utang niya dahil sa sabong. And then, yung after po noon, hindi pa din siya nadala. Tuloy-tuloy pa din siyang na lulong sa online sabong. Nagkautang na naman siya sa pinsan niya. Nung sinisingil na siya, wala na siyang maibigay, wala siyang maibayad, lubog din sa loan. Kaya ang ginawa niya po, nag-resort na siya sa pang-hold up. Tinanong ko, sa investigation nga po kasi namin, sir, 2,000, 3,000 lang po ang na-hold up niya sa 7-Eleven. Talagang malaki ang pagsisisi. Nung tinanong namin, sir, nagsisisi po na talaga siya. Dahil lang pa sa pagkalulong niya sa online sabong. So, you filed robbery cases against him. Nakapile na. Actually po, na turnover namin sa Santo Tomas, Batangas for the inquest. Yeah. And then sa amin, sa Laguna, sir, na-file na po siya for regular filing. Yung separate cases sa robbery hold-up ng 7-Eleven sa Pagsanghan, Los Baños, and Okay, Alabino. nakuha na namin yung essence ng istorya. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Yes, sir. Thank you, sir. We have si Miss Rosalie Cristorum. Ay, sir, tol. Go ahead, Tolentino. Quick follow-up to the manifestation of Senator Villanueva. Tama po siya. Yung sinasabi ko po noong araw na meron tayong mahigit 100 IRRs na overbroad at invalid. Ito po kakaiba. Ito pong ginagawa ng PAGCOR na regulatory framework has no basis in law. I have been reading for the last several hours, 9487. Your regulatory framework is similar to an implementing rules and regulation which is not anchored on Republic Act 9487. Kaya tama po yung kahilingan dito na kung pwede, itigil muna pansamantala habang iniimbestigahan lahat ito. Just a quick follow-up to the manifestation of Senator Villanueva. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Okay. Si Miss Sintol, the point that you raised and the point that was raised by Senator Villanueva will act on it after listening to the remaining family members of case number 1. The Senate President is telling me that they will act on it right away. Sir? Chairman. Okay, please, sino mo, Miss Rosalie Cristorum or ikaw? Father Mark Joseph Velasco. Ikaw muna, sir. Father po. Yes. Go ahead. Magandang umaga po sa buong buong po ng Senate, sa committee chairman po ng
na si Senator Bato de la Rosa, kay Senate President po Soto, kay Senator Pampilo Lacson po. Sa lahat po ng nandito, magandang umaga po. Ako po si retired Master Sergeant Mario Velasco Jr. po. Ako po ang ama ni Mark Joseph Velasco na nawala po noong January 13, 2022 po sa Manila Arena. Nalaman ko po na na-hold po daw yung anak namin sa Manila Arena nung may tumawag po doon sa anak ko na bunso. Kaya po na-alarm ako na tinawagan po na na-hold po daw yung aking anak sa pati po yung mga kasama niya. Klaruhin ko lang ha. Klaruhin ko. Yung anak mo na si Mark Joseph Velasco tumawag sa kapatid niya, yung isang anak mo, informing him na hinold sila doon sa Manila Arena? No, Your Honor, may tumawag po doon sa anak ko na concerned citizen po na inimpormahan po yung anak ko na bunso na sabi po na hold daw po yung anak ko at kasama po niya sa Manila Arena. Noong umigit ko mo lang po ng alas 7 ng gabi ng 13 January 2022. Hindi nyo nakuha. Anong pangalan nung nagtawag? Hindi po. Tapos po, noong mga bandang mga around 7:30, sabi po daw, sa anak ko uli na bunso, naginising ako, pinauwi na po raw. Kaya po, hindi ko po pinansin yung call, yung tawag po. And then, nung after 10:30, or less 10:30 po ng January, dumating po sa bahay si Lieutenant Bakay, anak po, tatay po ni Marlon Bakay, na sinundo po niya ako, nasabi po niya pumunta tayo sa Manila Arena dahil may nangyari doon sa ating mga anak. At agad po kaming pumunta dito sa Manila Arena at dumating po kami ng humigit kumulang na 11:30 ng gabi at the same date. Subalit, nung pagdating po namin doon, pinuntahan namin yung mga gwardiya, wala pong umiimik, wala po silang masabi. Lahat po, tikom ang mga bibig nila sa aming mga itinatanong. Kaya po, nung sumunod po noon, wala po kami magawa. Nagpunta po kami sa CIDG Manila para po i-report yung aming mga anak na nawala doon sa Manila Arena. At hanggang ngayon po, ay talaga umaasa po kami na makikita pa namin yung mga anak namin. Mahigit na pong 1 buwan. 1 month and 10 days na po ngayon. Na sana naman, nakikiusap kami sa sino man ang kumuha na sana maibalik ng buhay yung aming mga anak. Kasi masama po sa loob namin talaga. Sa isang magulang, hindi po kami mapakali. Hindi na po kami makapokus sa aming gawain. Kami pong buong pamilya. Kaya po, nagpapasalamat kami na nakarating po dito sa Senate ang usapin na sana po ay mabigyang kalutasan dito pong kaso na to. Kaya po kami hindi pa man po nagpapasalamat dahil hindi pa po tapos. Pero una po, nagpapasalamat na kami. Na sana Thank you. po, mabigyan po ng solusyon yung aming pong problema. Salamat, sir. Salamat, sir. Chairman, Sir, kakausap po kayo ni Mr. Inonog, kakausap kayo. Yes po. Yung description mo sa gwardiya, pareho ng description niya. Kasi po nung magkasama kami, nandun po sa Manila Arena, pinicturean po niya yung mga guards. So yun din yung kausap ng guardian, yun din ang pagtanungan mo na sinabi mo. Yes po, sila po. Yung naka-duty on guard doon po sa oras na yun. Thank you, Mr. Velasco. thank you. Atty. Santos, balikan mo na kita. Ako Yes, Your Honor. I'm just curious. Kung ganun na mayroong mga parents na pumunta doon sa mga gwardiya ninyo sa Manila Arena para magtanong sa whereabouts ng kanilang anak na tumatawag sa kanila, hinahanap nila. Kung walang tinatago yung mga security guard doon, bakit hindi nila ma-accommodate properly or i-refer nila sa supervisor nila? What do you think? Ako'y naguguluhan. Bakit parang negative sila kagad? Ayaw nilang entertainin yung parents na naghanap ng mga anak. Paano ba? Actually, Mr. Chairman, based from the statements of 2 security personnel that we gave with the CITG, they confirmed that the
Mr. Inonog and Mr. Bakay confronted them. But according to their statements, medyo combative po kasi yung dating. Medyo galit na po. So, hindi na rin po nila alam ang gagawin. Then they would not know how to appease them. Because according to them, hindi po nila alam yung sinasabing hinahanap po nilang mga anak nila. Yun po yung salaysay po ng 2 of our security guards that were given to CIDG. Alam mo, kahit sino man siguro, kung tatay ka, maging combative ka talaga. Pag ang anak mo ay tumatawag sa'yo, maging combative talaga ang dating mo. At sana, na-manage nyo ng gusto kung walang tinatago yung mga gwardya, minanage sila ng gusto. Sir, relax ka lang at hanapin natin yung anak mo, ganito gawin natin. Role yan ninyo as management ng arena. Dapat ganun ang pag-entertain natin. But anyway, Mr. Chairman, you're raising your hand? before, tama. Before you, explain mo. Guardia ka doon, security ka doon, may nangyari, may mga sinakay. Hindi mo alam. Hindi mo nakita. Wala ka nakita. Yan. Sobrang, anong tingin? Ano kala sa amin, mga tanga? Grabe. Mr. Dono, go ahead. Please go ahead. Thank you, Your Honor. Alam ko lang po kay Attorney Santos, hindi po ganun ang nangyari sa amin doon. Nung unang dating ko po ron, diretso ako sa basement, nakikiusap po ako sa mga security personnel na inabot ko po doon na dinatnan ko. Pero mataas po ang boses nila. Kaya, ang ginawa ko, binaba ko po yung face mask ko, inalis ko po yung face shield ko. Nagpakilala po ako sa kanya, pambihira kayo, magulang din kayo. Ama ko nung isang nawawala dyan. Pakiusap lang, pakihabol niyo mga kasama niyo na ibalik sila dito. Pag-usapan natin kung anong problema. Ganun po ang tema na nangyari sa akin, Atty. Santos. Thank you, Your Honor. Salamat. Tapos ka na, sir? Okay ka na? Okay na po. Si Miss Rosalie Cristorom. Ma'am, tapos hindi ka pa nagsalita, di ba? Okay, please. Ako po ang Cristorum. Mother po ni Ronel Cristorum. Sige po, ma'am. Magsalita po. Inom ka muna ng tubig. May tubig dito. Inom muna. Napakahirap talaga. Pag anak mo mawala ako, I can't imagine anong gagawin ko. Hindi. Kaya po siya nung January 13. Nalaman ko po, January 14 na po. Kasi po, nasa trabaho po ako, nag-stay in po. Pinuntahan po ako ng asawa ko. Pinalita niya po na yung anak daw po namin hindi na po nakauwi. Pero tinawagan ko pa siya po nung 13 ng gabi. Mga 6:20 po. Sabi ko, nak, ano kaya oras kayo uuwi? Sabi niya, Mama, maaga po kami kasi maaga po natapos. Mga 7 po, 8 po kami. Kasi sabi ko, pinapatanong ng papa mo kung ano oras kayo uuwi. Kasi po, isa lang po ang ano ko. Po, hirap na hirap po kami. Yun lang po ang inasahan namin. Ma'am, yung mga anak mo, ano trabaho nila? Yung anak mo? Ha? Yun po, sa Ha? pitch. Sa pitch po, mitro yun. Feeds? Taga-binta ng feeds? O Opo. taga-pakain ng manok? Opo. Iba sa mga tindahan.
Nagdi-deliver po sa mga tindahan po. Nagdi-deliver ng feeds. So pumunta siya doon sa Manila Arena dahil Niyaya po siya ni Ninong na James po. Ito yung kaibigan niya si Marlon. niyaya siya, sumama doon. Po. So, meron ka pa sabihin? Okay na tayo? Salamat, ma'am. Salamat. Mr. Chairman, Yes, sir. Go ahead. the magnitude of what has happened and what is transpiring in the light of this and the continuing investigation, I move that that the Committee on Public Order issue a resolution, to the PAGCOR to suspend all the licenses of the e-sabong operators until we find a acceptable conclusion to what is happening to these 31 missing personalities. So move, Mr. Chairman. So, there is a motion. Any second? The possible amendment that perhaps the GCash operator remove temporarily from the GCash menu the e-sabong payment system. I so move likewise, Mr. Chairman. Yeah, just to re-echo the motion of the Senate President, Mr. Chairman, he's referring to all 7 licensees, namely Belvedere, Vista Corporation, Lucky 8 Star, Quest Incorporated, Visayas Hackers Club Incorporated, Jade Entertainment and Gaming Technology Incorporated, Newin Hackers, Alliance Gaming Corporation, Philippine Cockfighting International Incorporated, and Golden Buzzer. Is that your motion, Mr. Senate President? Yes, Your Honor. Thank you. Precisely. Any objection to the motion? There having none, the motion is carried by this committee. So, COMSEC, you prepare resolution, how do you tell it, sir? As addressed to PAGCOR to stop the operation of To suspend the... to suspend the operation of e-sabong. So hanggat hindi mabigyan ng linaw itong nawawalang 31 missing persons. Thank you, sir. Thank you for that. Yes, sir. Will do, sir. Thank you. Thank you. So, i-prepare mo kagad yan para after this hearing, ipadala kagad sa PAGCOR. O baka bago mag-alis si Ma'am PAGCOR, ipadala natin yung resolution. Any response, PAGCOR? What do you think? Does that resolution sits well with you, being the regulatory body of e-sabong? Mr. Chair, as guided by our top management, we are okay po with the suspending of the operations, and we will also seek approval po from the Office of the President. Well, that's good. Maraming salamat naman at this committee will not adjourn with a heavy heart. Hindi po kami pagbigyan sa aming hinihingi. Hindi naman ito personal namin. Hindi man ito personal ni SP, hindi personal ni Secretary Senator Ping Lacson, ni Senator Tolentino. Kundi para ito sa mga nawawalang mga kabataan at pwede pang mawawala. Kapag, imaginein mo, 350 sultada per day. At yung 350 na cockfights na yan, kung masingitan niya ng isang QP na entry, meron na namang mawawala ng mga bata. Meron namang mamimising. So kung hindi natin ito ipahinto, dadami talaga itong problema na ito. So sana yung stand mo, alam ko, yung stand mo, sana ito'y representative of the stand of the whole PAGCOR management. What do you think?
Yes, Mr. Chair, we are okay po with suspending the operations, and we will also seek approval from the Office of the President, Mr. Chair. Well again, ito ha, alam ko marami magagalit sa amin dito ng mga sabugero. Kumahinto itong isabong operations. Marami, hindi lang sabugero, kundi yung mga may hawak talaga ng mga franchise. But sana maintindihan ninyo, mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa halaga ng pera na magiging losses ninyo kapag nahinto itong isabong. Hindi po, wala pong katapat na value of money ang buhay ng tao. Kahit na sabihin mo, manyunyupi yan. Manyunyupi yan. Sabihin mo, masamang tao yan dahil manyunyupi. Pero buhay pa rin ng tao yan. Wala pong katapat na pera yan. Walang halaga ng pera na makakatapat yan. So, Senator Tolentino, go ahead. Mr. Chairman, before Yes, sir. We believe that this action to be taken would get the cooperation of the others. It will get the cooperation of everyone. Pagka gusto natin mapatino ito. Thank you. Thank you, sir. Senator Tolentino, you have the floor. Matanong ko lang po sa PAGCOR, noong nakaraang linggo po, may mga ulat na lumalabas na meron din pong colorum operator ng isabong, kahit wala doon sa listahan ng 7. Yung bang sa pagpapatigil natin ngayon, ay mga ngahulugan ba natitigil din yung colorum o baka meron namang isang fly-by-night isabong na mag-operate din? Pangalawa, yung amendment ko po kanina doon sa motion ng ating kagalang-galang na Senate President ay nangangailangan din na yung GCash ay alisin doon sa kanilang menu yung pagbabayad sa isabong. Kasi nga po, baka magkaroon pa ng isang panibagong isabong naman na hindi nyo binibigyan ng lisensya na mag-operate at saluhin po itong ginagawa nitong 7. Tama po ba yun? Yung aking dalawang nabanggit na items, Madam PAGCOR? Mr. Chair, as to the illegal operators po, PAGCOR can only regulate po ang kanilang mga licensees. We are in coordination po with the law enforcement agencies para po sa pagkukurba or pagpapatigil ng mga illegal na operators, sir. Tungkol naman po dun sa GCash, sir, as provided in our regulatory framework, we are only allowing po our licensees to include in as their payment system po ang mga accredited ni Bangko Sentral. So, Mr. Chairman, dapat po siguro si GCash ay pumayag din na alisin doon sa kanilang menu ng pagbabayad yung isabong. Kasi baka may sumulpot na naman ngayong illegal na operator na pwedeng saluhin itong operation na ginagawa ng ating ipapasuspend ngayon, Mr. Chairman. Yes, before that, Senator Tolentino, may Yeah. dagdag lang si SP sa Yes. sinasabi. In that case, the apprehension of Senator Tolentino is correct. In that case, this is a very good chance for the PNP chief to show what they can do. Di subukan nila. Di ba? Kayang-kaya niyong patigilin yun, na-trade yung mga yun. Pagka meron tumira ng colorum. Di po ba? General Carlos. Mr. Chair, illegal po yan. Hindi po namin i-tolerate lang. Lalo na po yung mga ganong klaseng operation. Kung nahirapan po kami dito sa operation na ginagawa through a regulatory body, much more, mas matindi po ang aming action sa mga illegal. We are committed to enforce the law and make sure na yung illegal po talagang hindi po namin pababayaan yan. Amin pong tatrabahuin po yan. Very good to hear. Thank you, General. Mr. Chairman, Yes, sir. Go ahead. the observation of Senator Tolentino sa PAGCOR, yung illegal, yung 23 na sinasabi yung illegal, yung resultant effect nun, matitigil din yon because they hinahack lang nila yung legitimate, di ba? So pag nasuspend yung licenses ng mga legitimate operators ng isabong, necessarily, wala sila mahahack kasi wala activities yung legitimate licenses. Is that a correct statement? As to hacking po ng feeds na aming licensed operators, Mr. Chair, that is correct po. However, wala po kaming jurisdiction. I know that. Ang sinasabi ko, ang resultant effect, pag sinuspend nyo yung 7 na legitimate, wala ma-hack yung illegitimate.
yung 23 other illegal online. Kasi nag-hack lang sila sa legitimate. So sinasabi ko, ang resultant effect, pati yung mga illegal, yung illegitimate na nag-hack lang, wala ring activities yon. Wala sila ma-hack eh. Correct? Yes, Mr. Chair, if Thank asked you. to hacking po. Thank you. Yeah, balikan ko lang yung punto ni Senator Tolentino, sir. Yung about pag-remove ng GCash at ng PayMaya doon sa isabong platform. Kayo rin ba nag-regulate yan or other